Ang storya ng pamilyang nagdusa dahil sa kahirapan at korupsyon sa flood control. Subscribe for more. Sa isang basement apartment sa Seoul, ang Kim family ay ginagawa na ang lahat para lang makaraos sa kahirapan. Ang tatay, si Ki-taek, ang nanay, si Chong-suk, at ang anak nilang sina Ki-young at Ki-woo. Nagtatrabaho sila bilang taga-tupi ng pizza boxes para sa kakarampot na sahod. Sa hirap nila ay nakiki-wifi lang sila ng libre sa mga kapitbahayan. Sukdulan na kahit sa CR na lang sila nakakasagap at nakikidamay sa fumigators para lang mapatay din ang mga insekto sa bahay nila ng libre kahit hindi na sila makahinga. Grabing sakripisyo. Isang gabi ay bumisita si Min-hyuk na kaibigan ni Ki-woo at nagdala ng bato na pampaswerte na galing daw sa lolo niya. Inalok niya rin si Ki-woo ng trabaho bilang kapalit niya na English tutor sa anak ng mayamang pamilya. Mag-a-abroad na kasi siya. Wala man talagang tinapusan si Ki-woo, kaso kakasubok niya sa entrance exam ay na-master niya na ang English. Pineke na lang niya ang mga diploma niya sa tulong ni Ki-young. Kinabukasan ay pumunta na siya sa bahay ng tuturuan niya. Dala ang mga peking dokumento. Bago sa kanya ang lugar dahil mayayaman lang ang nakatira sa paligid. Maganda at malaki ang bahay. Pinapasok siya ng katulong na si Gwang. Ininterview na siya ng nanay ng tuturuan niya na si Mrs. Park. Dahil nga siya ang inirekomenda ni Min-hyuk, ay tiwala na agad sa kanya ang magulang. Pinanood ni Mrs. Park kung paano magturo si Ki-woo at nakita na sila ni Daye. Nagsimula na nga ang lecture at hinawakan pa nga ni Ki-woo ang kamay niya dahil ang pagiging nervyosa nito ang dahilan kung bakit hindi siya nakakapasa, pero may ibang nararamdaman pa nga si Daye. Kumbinsido si Mrs. Park sa galing ni Ki-woo at binigay na ang kanyang unang sahod at ang schedule ng pag-tutor niya. Nabanggit ni Mrs. Park ang tungkol sa bunso nila na si Dasong. Sa mga Indians, mag-Boy Scouts sa arts. Kaso walang nakakatagal sa kanyang art teacher dahil may kakaibang ugali ito at makulit at parang may mental condition. Pinakita din sa kanya ang mga drawing ni Dasong. May naisip na ideya si Ki-woo. Sinabi niyang may malaking potential si Dasong dahil magaganda ang mga drawing niya. Tsaka niya inalok na may kilala siyang magaling na art teacher at therapist din na ang pangalan ay Jessica. Pero ang totoo ay ang kapatid niya ang tinutukoy niya. Kinabukasan, kasama niya na si Ki-young bilang tutor at therapist ni Dasong para sa kanyang interview. Nagbasa-basa lang ito ng kapiranggot na therapy at psychology sa internet at sa talino niya ay nagpakunwaring expert. Nagsimula na ang interview sa kanya ni Mrs. Park. Sinilip pa nga siya ni Daye. Samantala ay pumasok na si Ki-woo para sa tutor session ni Daye. Nagsimula na sila sa lesson nang tanongin ni Daye kung kaano-ano niya si Jessica. Nagsiselos pala siya. Sinabi ni Ki-woo na walang namamagitan sa kanila at naghalikan na ang dalawa. Nagsimula na ang session ni Ki-young at Dasong at namangha si Mrs. Park dahil napapasunod niya at behave na ang bata. Pinakita niya ang mga senyales ng trauma ni Dasong sa mga painting niya at inirekomendang kailangan niya raw ng art therapy at maging regular na tutor si Ki-young. Kalaunan ay dumating na ang padre de pamilya na si Dong-ik at pinakilala sa bagong art teacher. Inalok niya si Ki-young na magpatid na siya pauwi. Habang pauwi ay tinanong siya ng driver kung saan ang bahay niya para wag na siyang maglakad. Tumanggi siya dahil malalaman na mahirap lang sila pero nagpipilit pa rin ang driver at tila may gusto sa kanya. Sinabi niya na sa train station na lang siya dahil makikipagkita pa daw siya sa boyfriend niya. May naisip na naman si Ki-young. Dahan-dahan niyang hinubad ang panty niya at inipit sa sasakyan. Ano kaya ang balak niya? Nakakakain na sila ng maayos ngayon dahil sa sahod nila at nag-uusap-usap para sa susunod nilang plano. Kalaunan ay natuklasan na ni Dong-ik ang panty at iniisip na ginagamit ng driver niya ang sasakyan sa pambababae at posible na nagdadrugs pa kasi sino ba naman ang makakaiwan ng panty sa sasakyan? Narinig ni Ki-young ang usapan at bago siya umuwi ay nagsulsul pa nga ito tungkol sa driver. Kaya napagdesisyonan na ni Mrs. Park na si Sante na talaga ito. Sabay recommend naman siya ng kilala niyang magaling daw na driver. Pero ang totoo ay ang tatay niya ang tinutukoy niya. Kinabukasan ay ayun na nga. Nag-test drive na si Bugoy at syempre ay nagpa-very good pa sa boss. Partida kahit walang GPS at swabe pa lumiko. Isa na lang ang natitira sa pamilya nila na walang trabaho, si Chong-suk. At sa swapang nila ay gusto pa nilang palitan ang katulong na si Gwang para makapagtrabaho ang nanay nila. Kaso ito ang pinakamahirap na misyon dahil matagal nang nagtatrabaho si Gwang sa kanila mula pa sa dating may-ari ng bahay at sobrang pulido magtrabaho. Kaya mahirap na siyang maalis pa sa trabaho at kailangan nila ng matalinong plano para lang masisante siya. Sa
Sa pagsasama ni Kiwoo kay Daye ay nalaman niyang di sila makakain ng peras dahil nga allergic ang katulong nila. Ang naisip na naman nila ay winibisikan nila ng mga peraso ng peras si Gwang nang hindi nito namamalayan. Kinailangan tuloy nitong magpa-check up at hindi na malaman kung saan nanggagaling ang sakit niya. Syempre nandun si Kitek para picturean siya ayon sa plano. Pinakita niya ito kay Mrs. Park at narinig niya daw na tuberculosis kuno ang sakit nito. Sakto, pag uwi nila sa bahay ay winisikan na naman ni Kiyong kaya todo ubo at dura na naman ito. Para mapaniwala si Mrs. Park ay nilagyan pa nga ng ketchup ang tissue na dinuraan ni Gwang at pinakita kay Mrs. Park. Halos himatayin siya nang makita ito. Napilitan na namang si Santihin si Gwang nang walang kamuwang-muwang. Siyempre, mag-aalala si Dong-ik dahil wala nang maglilinis at magluluto sa bahay. Dahil hindi naman marunong ang asawa niya. Kaya sulsul na naman si Kitek na meron daw siyang kilalang mamahaling agency ng housekeeping na tunay na mapagkakatiwalaan. Binigay niya ang calling card at kalaunan ay tinawagan na nila. Nagpakunwaring customer service si Kiyong para sa housekeeping at kalaunan ay na-hire na ang buong pamilya. Kung mangha ka sa talino nila ay pindutin mo na ang subscribe para sa marami pang pelikula. Minsan ay nagtaka si Dasong dahil pare-parehas daw ang amoy nila. Nalaman nilang di yun dahil sa sabon kundi dahil sa baho ng tinitirhan nila. Isang araw ay magkakamping ang pamilya Park dahil birthday ni Dasong. Ilang araw silang mawawala at may iwan si Chung-suk sa bahay. Nagtambay muna silang lahat sa bahay at naglamyerda. Ginamit lahat ng kwarto, kinain lahat ng nandon, ininom lahat ng mamahaling alak. Binasa pa nga ni Kiwoo ang diary ni Daye nang biglang may nag-doorbell. Si Gwang pala ito at sinabing may nakalimutan lang siyang kunin sa basement at nakiusap na pagbuksan siya. Nagtago muna sila at pinapasok niya si Gwang. Sinilip niya ito at nalamang may tinatago pala siya sa likod ng aparador. Isang lagusan papunta sa underground bunker. Nandito pala ang asawa ni Gwang na si Gunse na ilang taon nang nagtatago doon dahil maraming utang na di mabayaran. Nandun na siya bago pa bilhin ng pamilya Park ang bahay. Kaya wala silang alam. Dinadalhan na lang siya ng pagkain ng palihim. Nakiusap siya ngayon kay Chung-suk na kung pwede niyang dalhan siya ng pagkain paminsan-minsan kahit magbayad siya. Tumanggi si Chung-suk at tatawag daw siya sa pulis. At nagmakaawa lalo si Gwang habang nagmamarites ang pamilya Kim. Sakto naman nadulas sila at na-videohan agad ni Gwang silang lahat at natuklasang isang pamilya lang pala sila. Kaya pala kakaiba ang mga kilos nila. Ngayon ay hawak na sila ni Gwang sa leeg dahil kung hindi ay isisend niya ang video niya sa pamilya Park. Umakyat sila at ang pamilya Kim ay pinaparusahan habang sila naman ang nag-e-enjoy. Ininsulto niya pa sila. Biglang sinunggaba ni Kitek ang cellphone at nagkagulo sila. At nag-away-away. Natigil sila nang biglang tumawag si Mrs. Park. Hindi na sila natuloy at pabalik na dahil sa bagyo. Sinabihan siyang maghanda ng dinner dahil paparating na sila. Dali-daling umaksyon ang buong pamilya. Nagluto na si Chung-suk at ginapos naman ni Kitek si Gunsi sa basement. Nilinis ng mga anak ang mga kalat at sinauli ni Kiwoo ang diary. Saktong dumating ang pamilya Park at nagsitago na sila. Lalabas pa sana si Gwang pero tinadyakan siya ni Chung-suk at naumpog ang ulo nito pabagsak at nawala ng malay. Ginapos din siya ni Kitek at naabutang inuuntog ni Gunsi ang ulo niya sa ilaw sa taas sa Morse code at nagbabaka sakali na maintindihan ito ni Dasong dahil matalinong bata siya. Pinagtatawanan lang siya ni Kitek at tinali siya sa pipe saka umalis. Habang kumakain, nakwento ni Mrs. Park kay Chung-suk ang naging trauma ni Dasong nung grade 1 pa siya. Isang gabi ay pumunta ang bata sa kusina at kumain ng cake nang may multo siyang nakita mula sa basement. Yun pala ay si Gunse. Dahil doon ay nagkatroma ang bata at minsan ay kinukumbulsyon at nagpapatherapy kaya wala sila lagi sa bahay tuwing birthday niya. Tatakas na sana ang tatlo dahil patulog na ang pamilya Park nang biglang sumigaw si Dasong at tumakbo. Nagtago sila ulit sa ilalim ng lamesa. Tumakbo ang bata palabas at gustong mag-camping. Hinayaan na lang siya ng mga magulang at para mabantayan siya. Naisip nilang doon na lang sila matulog sa sala para nakikita nila ang bata. Narinig ng tatlo ang reklamo ni Dong-ik kay Kitek na ang baho daw niya at amoy kanal. Kalaunan ay nalibugan sila at pinainit ang isa't isa. Nang makatulog na sila ay dahan-dahang lumabas ang tatlo kahit sobrang lakas ng ulan. Umuwi na sila at nalamang binaha na pala ang bahay
bahay nila. Sinalba nila ang ibang gamit at nagpalipas ng gabi sa evacuation center. Dala ni Kiwoo ang pampaswerteng bato at niyakap niya pa ito sa pagtulog. Nag-alala siya dahil walang plano ang papa niya sa kung anong gagawin kina Gunsi at Gwang. Samantala sa basement naman ay namatay na si Gwang sa pagkakabagsak nito. Sinubukang humingi ng tulong ni Gunso sa pamamagitan ng Morse code sa ilaw. Nakita ito ni Dasong kaso yun na lang bahala niya lang ito. Dumugulang ang noo niya para sa wala. Kinabukasan, naisip ni Mrs. Park na magpa-party para sa anak niya dahil hindi sila natuloy. Kahit binagyo at lugmok ay pumunta pa rin ang pamilya Kim dahil sa imbitasyon. Tumulong sila sa preparasyon dahil importanteng tao ang mga bisita. Nag-costume pa si Dong-ik at Ki-taek para sa bata. Samantala si Kiwoo naman ay naisipang bumaba sa basement. Dala ang pampaswerteng bato. Kaso nakawala na pala si Gunse at biglang sinunggaban siya. Pagkalabas ay hinampas pa siya ng bato sa ulo. Kumuha ng kutsilyo at sumugod sa party para ipagiganti ang asawa niya. Una niyang nakita si Kiyong at sinaksak sa dibdib at nagkagulo. Pagkakita ng bata kay Gunsi ay nahimatay agad. Samantala nakita ni Dae si Kiwoo at humingi ng tulong. Pinuntahan agad ni Ki-taek ang anak niya at sinubukang isalba. Sinugod agad ni Chung-suk si Gunsi at sinaksak sa tagiliran. Walang paki si Dong-ik sa mga empleyado niya at gusto na lang umalis at dalhin ang anak niya sa ospital. Inutusan niya si Ki-taek pero ayaw niyang iwan ang anak niya at binato na lang ang susi, sakto namang nadaganan ni Gunsi. Kinuha niya ito at kahit pa nagmamadali na sila, ay nandiri pa ito at tinapan ang ilong para pulutin ang susi. Napuno ng galit si Ki-taek nang makita niya. Kinuha niya ang kutsilyo at sinaksak ang amo niya saka umalis at naglaho na. Ilang linggo ang lumipas at nagising si Kiwoo mula sa brain surgery. Sa tindi ng tama niya ay tawa lang siya ng tawa sa lahat ng sinasabi at nangyayari sa kanya. Namatay na si Ki-yong at hindi pa rin nakikita ang papa niya. Nakasuhan ang buong pamilya niya at pinayagan sila ng probation dahil sa trauma sa nangyari at dahil ginawa lang nila yon bilang self-defense. Nang matauhan na siya, sinubukan niyang alamin ang nangyari sa papa niya. Walang nakakaalam kung saan ang papa niya, kahit sino, maski ang mama niya. May mga sumusunod pa nga sa kanilang mga detectives. Matapos ang ilang buwan, ay humupa na ang tensyon at wala nang nag-iispiya sa kanila. Pumunta siya sa bahay ng pamilya Park at nagbaka sakali may iba nang nakatira dito. Napansin niyang may nagpapatay sindi sa ilaw sa Morse code. Ang papa niya pala ito na doon lang pala nagtatago sa matagal na panahon. Nilibing niya si Gwang sa bakuran at nabuhay ng kumukupit ng pagkain sa kusina gabi-gabi. Nagpapadala ng Morse code araw-araw at nagbabaka sakali na makita ng anak niya balang araw. Umuwi agad si Kiwoo para ibalita sa mama niya. Nagsulat din siya sa papa niya na magtatrabaho siya ng mabuti at pag marami na siyang pera ay bibilihin niya ang bahay para magkasama-sama na sila uli. Pero sa ngayon ay nananatili lang itong pangarap. Naawa ka ba sa pamilyang ito? O bagay lang sa kanila ang nangyari? I-comment mo nga sa ibaba. Subscribe ka na rin para sa marami pang pelikula.